Lagay ng cat's eye. Di ba? Cat's eye. O ito hong mga sinasabi po na naglagay ka ng cat's eye, tapos ha, nag-asfalto ka. So, tanggal na naman yung cat's eye, panibago. May ganyan. Sa Batangas, kadamihan yan. Marami rin cat's eye sa Batangas. Dapat dyan, yung mga, kasi nung una, mga nanahimik sila. Nung panahon ng kasagsagan tong flood control. Oo, nanahimik sila. Ngayon? As a matter of fact, yung mga ang iingay doon sa hearing, yung TRICOM, at saka yung isa pang committee ni Congresswoman Joel Chua, yung mga pagkaiingay doon, kumubli. Pansin, di ba nanahimik? Yung palang iba doon, mga kontraktor. So, kasi po, then, ang isa po sa mga interesting doon sa mga naging panayam sa inyo na binabalak nyo na maging testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong dyan sa paunang, kumbaga, preliminary investigation po ng Justice Committee, si dating Congressman Saldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka dahil parte ng aming ifinal na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos. Yung sinasabi niyang 2 billion buwan-buwan na require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind, na nag-deliver siya ng 1 billion, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Saldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, E.S. Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin na labas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pagdideliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Nang nasa priority bills ng Pangulong Marcos Jr. ay pipilitin na nilang maipasa. Yes. Ito yung mga batas daw na talaga namang sisiguruhin nila na bawat pamilyang Pilipino mararamdaman sa kanilang buhay. Siguro maganda mas mararamdaman natin ang inyo pong pagmamalasakit sa bayan kung kayo po ay gagaya sa mga mambabata sa Colombia na sila po ay pumayag na bawasan po ang kanilang mga sweldo ng 30%. Kung gugustuhin ninyo. Tama. Pero kung hindi, wala na akong magagawa. Oo naman. Opo. Kasi nga, magkano ba sweldo nyo? Magkano ba? Huwag na natin pag-usapan yung sweldo. Magkano ba ang inyong allowance? Yan. Mas maganda pag-usapan yan. Kitaan dyan? Sige po. So ngayon po ang pagbabalik session nila, but definitely po ngayon linggong ito. Sorry po, pero mukhang ang mamamayag paghuna naman ng mga balita ay tungkol din sa impeachment na ito. Ay nako, balita pa rin po tungkol sa politika ang siyahong mananaig, mga kapatid. Mga bagay po na kinakailangan po natin tanggapin po na lamang sa mga panahong ito. Bagamat ang mga manggagawa nga siguro, sinasabi, tuloy lang kami sa aming paghahanap buhay. After all, kapag kami, wala naman kami magagawa, di ba? Wala naman kaming choice. Sige po, so ngayon mga kapatid, ang tanong lang, papasok na ba si Sec Jen Garafil? Well, hopefully. Di ba kayo close noon? Pakitext nga, Madam Chair. Hindi kami masyadong close ni Sec Garafil, pero siguro naman papasok na siya. Ilang oras lang naman ng Taiwan sa Pilipinas. Ilang oras lang naman din siguro ang pagtanggap ng award. We do hope ngayong araw na ito nandun na siya kasi magre-refile daw yung dalawang grupo nitong impeachment complaint na na-i-file na rin naman nila noong Biyernes. So congratulations po kay Ma'am Chiloy Garafil sa kanya po tinanggap na award dyan po sa Taiwan. Salamat po na marami din for sa inyo pong serbisyo sa ating mga OFWs dyan. Kayo po nandidiyan pa naka-assign. So mamaya magkakaalaman tayo. Kasi nga po ngayon mga kapatid, itong ugong na ito ng impeachment hindi maitatanggi. Ito po ay may epekto na agad-agad sa ating pong ekonomiya. Ngayon pa lang po sinasabi na po ng ilang mga negosyante, the fact na dalawa yung pong kay VP Sara pending may MR sa Supreme Court. Ito pong kay Pangulong Marcos Jr. na andidiyan po may isa na at meron pa daw dalawa pa na maghahain.
Saan ka naman nakakita ng bansa, di ba? Na dalawa, pinakamataas na opisyal ang may impeachment complaint. Pagkakaisa. Although yan po'y bahagi po ng ating demokrasya. Naman. Alam mo na, ang Pilipinas from ayuda capital of the world, we are now the impeachment capital of the world. Ito lamang po ang bansa kung saan sabay pong gustong ipa-impeach ang Pangulo at ang Vice-Presidente. Kapag po ganyan, sino ba ho naman po ang magtitiwala sa politika sa Pilipinas? Mga bagay po na sa bandang dulo, ang latay ng huna naman ay mararamdaman po nating lahat. With all due respect sa nakikinig sa atin ang aga-aga, Lunes na Lunes, pero yan po talaga ang tampok na balita ngayon. Kaya tayo po lang naman ay maging matalino dito po sa mga balitang ito. Kasi nga ang sinasabi din ng iba, kung yan pamumulitika lamang, tigil yun na yan. Hindi nga yan maganda po para sa atin. Pero kung pamumulitika ho naman ito, magkakaalaman din tayo doon sa mga inihain nilang mga paunang ebidensya. Kasi po kung hindi naman din ito sinimulan nung isa na nauna po nag-file na hindi mo po makapanayam, na hindi mo mahagilap, baka sabihin natin, sino ba mauna-una? Parang gano'n, ano? Sino ba mauna-una dito? Ginagawa niyong laro Ano Sino ba mauna-una? Sino ba nag-uuna-una dito? Oo, ginagamit lang yan pag naglalaro yung mga bata Ngayon pati sa impeachment, mauna-una na rin. Sige. Sabi sa mga waray-waray, hino nga at mauna-una? Ikaw nagsisimula niyan Yun, Sige, so ayoko pong simulan itong ating programa po ng gantong uri ng mga balita. Ano ba magandang balita? Mga kapatid, ito daw po, may sinasabi po ang DBM na yung third tranche para po sa mga nasa gobyerno, executive, legislature, kasama ba mga congressman, senador dito? At maging sa hudikatura daw po yung third tranche ay inaayos na ang aumento sa inyong sweldo. Salamat naman. Kasi nga, naunahan kayo ng mga nasa militar, di ba? At ng uniform personnel. Ang tanong lang dyan, may pera ba ang gobyerno? Ay sigurado may pera. Kasi po kung walang pera yan, mangungutang. Tama. Alright? Sige. So, Madam Chair. Meron ka pa ibang nahanap na balita bukod dyan? Ang daming balita sa mga panahong ito, mga kapatid, maliban po dito ho sa impeachment na ito. Okay, yung balita po sa LTO na ating sinimulan, mukha daw pong ititigil ho nila muna at baka ho, kukuha lang sila ng buwelo. Tapos saka po itutuloy. Ganun po ba yun, Your Honor? At hinahanapan nila ngayon ng katwiran para ho ito maituloy. Mukha yatang may mga nakapag-commit na ho dito. Pero yun lang po sa atin, just make sure na hindi yan sasabog sa mga pagmumukha ninyo. Hindi na lang mukha pagmumukha talaga. Tsaka ito matindi dyan. Pag sumabog yan sa mga pagmumukha ng nasa LTO, damay, pati ang Pangulong Marcos Jr. Pangulo, damay ka dito Ako naman, naunawaan ko yung reform na gustong ipatupad itong bagong hepe. In all fairness po sa kanya, ang ganda ng simula niya. In fairness. Yung kanyang paglilinis po, ramdam natin. Nga lamang ngayon, baka sa akin lang pagduda, mukhang napag-uutusan. Sino ang nag-uutos? Sino to? At siya ngayon ang haharap dito at peprente para bigyang katwiran itong gusto nilang mangyari. Na maniningil ng karagdagang 60 pesos sa bawat pagpaparenew mo na iyong rehistro sa pamamagitan po ng mga insurance na ito na TPL na ito. Diyan lang ako muna hintayin natin kung paano nila ito isasaksak sa ating baga. Itong kanila pong noong binalak noon, siya may natigil, nagkaroon ng katahimikan, and then ngayon gusto nilang ipilit na naman ito. Hintayin natin kung paano nila ito ilulusot. Magkuidaw lang kayo dyan, kasi kapag sobrang pagpipilit. Bottom line dito, wala tayong question sa gustong mangyari kung gusto hong ayusin. Kung gusto pong maging mas kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan. True. Kasi po ang gobyerno dapat ng unang iniisip, paano ba yung magiging mas convenient sa tao? Ano ba ang mas maganda para hindi siya magdagdag ng kanyang bayarin? Yan ang mga purpose dapat, di ba? Paano ko babawasan kahit papaano itong napakatinding gastos na ng mga mamamayan? Yes, opo. Yun dapat ang adika, hindi yung paano ko ba gugulangan ang Naku taong naman, bayan? mahirap. Hindi naman siguro. Wag Paano ko ba ganun. pahihirapan ang kanilang buhay? Wag naman sana. Yun.
Sige, so ganap na pong 6:26. Kami po 26, kami po handang-handa na po para sa ating mga tampok na balita, girl, ha. Kasi nga po ngayon pong Lunes, ang aming pong programa as usual po punong-puno. Hindi po lamang ng mga balita, talakayan, diskusyon, mga panayan, pati po ang ating higit sa lahat po public service sa ating What's on Your Mind. Meron po tayong winner last Friday, baby girl. At ang kagandahan dito, yung ating pong winner tumanggap po ng 4,000. Nagpadala po ng mga preba sa kanyang kwentong buhay at na-inspiring po ang kanyang kwento. At yung pong ilang pang mga natulungan na po ng ating mga Happy Anonymous. Ang gaganda po ng kanilang kwento. Ang kanila pong unang-unang kwalifikasyon, sila po ay mga tapat at nagsasabi po ng totoo. And definitely po, honest and with integrity. Amen. Ang mga taong hindi mapaghangad ng sobra. At mga tao pong tumutupad ho sa mga sinasabi at nagpapakita po ng katibayan sa kanila pong katapatan. Sabi ko nga, sila ho ang dapat nanaluluklok sa Senado at sa Kongreso. Nauwi ka pa rin doon, ha? Eleksyon. Ngayon po, ilang taon na lang ba bago maghalalan? Parang 2 taon na lang. yung iba, kayo naman, sabi nga ng Partido Liberal, napakaaga pa daw para pag-usapan po ang susunod na eleksyon. Talaga lang, ha? Anyway, sige po. So, yung bang ating mga kaibigan sa Good Morning Kapatid, sa ibaba ay okay na? Kasi kung hindi pa, okay na rin kami dito para sa ating pong paghahatid ng balita. Ito lang ang sa atin, ano ho? Ito ngayon sa mga development, meron din po mga nag-aabang sa mga kasuhan, ha, na mangyayari doon sa mga ilang pa pong mga respondents dito po sa flood control scandal na ito. Yan po ang isa sa mga aabangan ngayong linggo. Pero ang panawagan nga mga kapatid ng marami, mas unawain natin yung pong pulido na hinahandang kaso. Yun po ang importante dyan. Tayo pong lahat nagmamadali nga para po sa katarungan, accountability, etc. Pero wag natin tandaan din na magdidepende po ang lahat ng ito doon sa tibay po ng ebidensyang ihaharap sa hukuman. Kasi maaari po ngayon, meron na pong nakabilanggo, meron na pong mga nandidiya, taga-DPWH, former senator, but at the end of the day, gaano ba katibay ang hawak na ebidensya? Kasi mahirap po dyan, maaari pong nakakulong ngayon, may hearing, and then bukas makalawa, kapag dumaan na pong halalan, lalamig ang issue, makakalimutan, acquitted itong mga to. Tama. Yan ang mahirap dyan. At saka pag na-acquit, tayo po, wala tayong reaksyon. Okay na lang din yan. Oo, kaya alam mo, importante ngayon, iniisip talaga natin yan, yung magiging pagpili natin sa 2028. Malaki ang implications noon dito sa flood control scandal sa ngayon. Oo, sobra. Malaki ang implication noon sa usapin po nitong ating hinihingi na accountability super and laki. justice sa nangyari pong flood control scandal. Pero ngayon po na itong dalawang impeachment na kaso laban sa presidente at vice-presidente. Nakita ho ninyo, sino sila? Marcos and Duterte. Hindi ba mag-love team sila? Pagkakaisa. Nung nagdaan pong halalan. Hindi, sorry po Hindi ho ba mag-love team po sila? Hindi ho ba united sila? So ngayon, ito pong ating kinasadlakan na ito, na ingay sa politika at gulo ngayon, paano po tayo nasadlak dito? Kasi po, binoto ng mga nakararami. Right? 31 million votes, mahigit, ang nakuha ng dalawang kandidato. So ngayon, mga kapatid, ikaw, nasang kampanig, hate mo si Marcos, hate mo si Duterte, pero nung una, magka-love team din kayo. Oo, joint forces sila. Okay. At sinasabi pa nga nila, ang mga hindi bumoto sa Unity ay 6 na taong kayong mag-iiyak at magngangawa. Okay. Yun ang sinasabi nila. Ito lang po I mean, bato-bato sa masakit man pong pakinggan, pero ito yung totoo. So ngayon, hindi ba kayo nagsisisi sa binoto po ninyo? Kung hindi, okay lang po yun. Pero kami po yung nagtatanong lang. Kaya importante nga talaga, bago ho natin bilugan yung balota, dapat talaga pinag-isipan muna mabuti. Dapat kahit papaano pinakinggan mo yung mga totoo na mga impormasyon. But at the end of the day, ganyan po ang ating demokrasya, plurality vote, mas marami kayo. So, damay lahat dito po sa pangyayaring ito. So, sa susunod, mga kapatid, ulitin na naman ninyo. Oo.
Tsaka partner, hindi pwedeng magsisisi lang ha. Magsisisi tapos sa susunod na eleksyon, blind follower ka pa rin. Hindi pwedeng ganon. Dapat may natutunan. Nagsisi at may natutunan. At sa susunod na eleksyon, magiging matalino na ang pagboto. Bakit ba? Kasi ngayon kung... saka natin pag-usapan yan. Bahala kayo dyan Ang atin lang po mga kapatid alam po naman namin no, na nasa huli ang pagsisisi. Pero sana nga po sa uulitin. Tayo po ay magtanda na dito po sa ating kinasadlakan ngayon. Pero kung hindi mo sila binoto, kahit pa paano, damay ka pa rin. Teka, ikaw talaga. Akala ko, kung di mo sila binoto, kahit papano, nakakatulog ka na mahimbing sa gabi. Kasi hindi ka kasama sa dahilan kung ba't ito ang problema natin. Akala ko yun nasasabihin mo Sorry Yung po, may totoo yun, damay talaga. Bato-bato sa langit po. to. Bato-bato sa langit. Ang mga nabudol, hayukat. Sa amin sa mga waray-waray, hayukat. Ano yun? Ano yun? Ano yukat? Hayukat haem. Madam Speaker, so are we going to include in the order of business today the first impeachment complaint filed against the President and duly received by the SecGen's office? What is your pleasure, Madam Speaker? Mr. Chair, let me get back Mr. to Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker, let me get back to you because right now I do have someone to talk to. You have someone to talk to? Yeah, very important, very urgent matter. Why is your Sorry. neck like that? My neck like this? Oo. Because your neck is also like that. So my neck like this. Eto na, sasabihin ko sa iyo kung ba't ganito ang neck ko mamaya-mayang konti. Oo. Neck andyan na ba? mo. Neck. Ikaw talaga. Neck mo! Mag-oras muna ako. Habang inaantayin natin yung makakausap Kasi natin. Parang pag nag-i-English ka, pag tumitigas ang liig mo. Neck mo! my neck like this. You know why? Paano Because mo? I ran 21 kilometers last week and my neck is not in good shape, baby. Kasi dalawa And ito, sakit. no? Kapag humahawak siya sa baba niya, Oo, nag-iisip ng siya. malalim. Alam mo yon? Oo. Pag nag-i-interview, pag humawak ito sa baba niya, ganyan ang hawak niya. Ibig sabihin nung gumagana ang utak nito. Oo. Dahil bakit gano'n? Nasa baba yung utak ko? Nalilinaw. Ngayon, Nililito po ako oo. Tapos, kapag nag-i-English siya, tumitigas yung liig niya. I know. Kasing tigas ng dila. Neck mo! Sabay kasi yon, Ted Filon. Hindi pwedeng leeg lang ang titigas, pati ang dila. Anyway, pero bagay sa'yo. Ang alin? Ang Yung matigas tumitigas. ikaw alam mo, Oo. gustong-gusto mo talaga yung ganyan. Nang alin? Pero sige, para masaya ka. Na, ano? Gusto ko lagi ka masaya. Ginagawa mo na, ikaw, ayan, ginagawa mo akong mascot eh. Ha? Oh. Anong ginagawa kitang mascot? Oo. Sa totoo lang, ang dali mong patawanin. Hello? Eh sorry, patawa ka ng patawa. Yun ang, Oo. yun ang- Mawindang ka pag nagpatawa ka tas umiyak ako. Ah. Oh, syempre nagpapatawa ka, tatawa ako. Tinuturing kong blessing yun. Ang mabilis mamatawa? Ah? O yung naninigas yung leeg. Alin din ang O blessing? sige muna, Ayusin mo. magbigay ka muna ng oras. O sige, oras muna natin mga kapatid. It's now 9:01. Ang tamang oras atid sa ating lahat ng Sister Sanitary Napkins and Panty Liners. Mga kapatid, handa na ba kayo sa worry-free protection? Nandito na po ang Sisters Ultra Thin Series. Ang nipis na talaga namang hindi ka bibigoin. Up to 410 pang overnight, the longest in the market. May charcoal variant, kaya order-free, fresh at kumpiyansa buong magdamag. Available po yan sa supermarkets, groceries, and drugstores nationwide. Ang tamang oras mga kapatid, hatid din sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. It's www.mayetdelarosa.com. Maya-mayang kaunti mga kapatid, meron nga po tayo makakausap. Ukol pa rin dyan sa impeachment na Kanino? pinag-uusapan. Sa impeachment? Impeachment ng Dali. Pangulong Marcos Jr. Ang impeachment ni Pangulong Marcos. Oo, kasi nga, kanina hinahanap mo si Sheloy, Oo. baka si Madam ay nandoon na. Nandun na ba daw? Sabi mo kasi, alas 8 dadating. Nag-message nga sa akin itong isa na naghain ng impeachment complaint Nandun na daw ba? nung Friday. At sabi nga niya, kami ay maghahain ngayon, wish us luck, Manong. Okay, and then, ang sabi daw po, sabi daw po ni SecGen, ito ha, SecGen confirmed she will receive. Wow, thank you so much, SecGen. Oo. So tama yan, the more you give. The more Hindi ganun. Iba
ba The more you give, the more she will receive. I'm sure she will receive more today because there are not only one, but two impeachment na ihahain today. Kaya But the more question talaga is, yan. if you receive, are you going to transmit sa office ni Speaker? But, Yan po ang may tanong choice ba siya? dyan. Wala siyang choice. Kailangan niya i-transmit. Once you receive, she should transmit. Is that right, Mr. Chair, Mr. Speaker? I don't think so. Oh, really? Yes, oh, yes. Are there moments wherein she received it and she didn't transmit Moments? it? Yeah, May moments? Are there instances wherein she received it and she didn't transmit it? Ba't kayo mga, alam mo, pati anak ko ganyan magsalita. Pag minsan, may mga gumagalaw-galaw yung... Nasa edad yata mga 30 ganito. Pag gumaganong-ganon. I know, right? Yeah, mga ganyan. Uh-huh. Ang dami ko ba, hindi ko ba pwede magsalita ng walang mga pagganon-ganon? Oh, ang tawag dyan ay passion. Anyway. Sige. Kasi, pwede niyan tanggapin. Kasi yung unang complaint, girl, tinanggap. Pagkatapos, ang report ay na-forward na sa speaker. Si speaker po may takdang araw na yan ay ibaba sa Committee on Rules ng ma-schedule po sa order of business. Kapag yan po ay na-refer na sa Committee on Justice deemed initiated. Alright. Ngayon, pwede rin po sabihin ni Sec Jen, tinanggap ko ito today, pero I will still have to verify kung ito ho ba ay duly verified sa punta ng tama ba ang notaryo nito. Pwede niya actually hawakan yan. Pero hindi ko luho alam kung yan nga mangyayari this morning. Bagamat maaari niyang hawakan yan ng 1 o 2 araw. Wala pa ho namang ganun po na sinasabi na agad-agad forthwith ay maire-refer ito sa Speaker's Office. Pwede po sa ilang kadahilanan. Although hindi niya maaaring tulugan ito na 1 buwan. Gaya po na nangyari dito ho kay Velasco na pagkatagal-tagal, ayun, sila po ay na-technical ng kataas-taasang hukuman. Yun. So, Hindi ang na ating forthwith aabangan mamaya po kung ano ang disposisyon agad-agad ni Sec Jen. Para po nang sa ganon, pare-pareho po na i-refer itong tatlong ito nang walang masabi. After all naman, kung kayo'y confident po na you have the numbers, hindi ho naman to uusad. Lalo pa at ang mga... Hindi ba pwedeng yung mga didinig dito sa impeachment, maimbestigahan din ng may masama sa investigasyon yung mga nag-overprice ng mga proyekto ng DPWH sa mga district nila? Hindi ba pwedeng baka kasi itong mga to nanahimik. Siguro ngayon, feeling nila, nanlamig na yung issue. Hello? Sec Vince, anyari na. Doon sa mga distrito na kanin nyo, walang sisinuhin. Yung mga distrito na yung mga proyekto ng DPWH, ang hilig-hilig na maglagay ng cat's eye. Di ba? Cat's eye. O ito hong mga sinasabi po na naglagay ka ng cat's eye, tapos nag-aspalto ka. So, tanggal na naman yung cat's eye, panibago. May ganyan. Sa Batangas, kadami yan. Marami rin cat's eye sa Batangas. Correct. Dapat dyan, yung mga, kasi nung una, mga nanahimik sila. Nung panahon ng kasagsagan tong flood control, oo, nanahimik sila. Ngayon? As a matter of fact, yung mga ang iingay doon sa hearing, yung TRICOM, at saka yung isa pang committee ni Congresswoman Joel Chua, yung mga pagkaiingay doon, kumubli. Pansin, di ba nanahimik? Yung palang iba doon, mga kontraktor. Kontraktor. Yes, oo. Yung isang party list doon, kontraktor pala yung tatay niya pala ang kontratista. Kaya ngayon tahimik Kaya quiet din siya. Lubog pa sila Oo. Pero ngayon may lumantad. Maganda tanungin yan siguro. Ano na nangyari sa distrito mo na ang sinasabi mga proyekto ng DPWH isang katerbang overpriced? Ba't ba ako napunta ron? Kagaya ng sinasabi ni Vitali na Money Talks, yung contractor, hindi na rin bago yan na ang congressman ang mismong contractor. Ang dami niyan. Ang tanong na lang, why are we allowing it to happen?
Kahit bawal naman dapat. Tindihin ko ba't na ba lang. Ba't ba ako na... Hindi ko nga alam sa'yo, ba't ka Kaya- napunta sa Hindi, contractor kaya ako napunta ron nga. Dito Oo. nga sa magiging pagdinig na ito, meron naman silang numero. Dito po sa impeachment na ito. Dalawa ito ha. Doon, yung palang pong sinasabi doon sa first complaint, agad na po ang turing ng iba, wala sa forma. Wala Dalawa din daw substance, yun ang sabi. Form and substance. Tama ang forma nito. Doon pa lang Sa substance po, lalo na daw kasi nga ang kanya mga sinasabing paunang ebidensya ay mga news reports. So, wala pong mga sinasabi na mga kaukulang dokumento. Pero paano ka nga naman magdodokumento kung ang aligasyon sa'yo ikaw gumagamit ng illegal na droga? Paano nga naman ang dokumento nun? Hindi ba? O statement ng ate. Ang sinasabi doon po sa complaint na nabasa natin, yung statement po ng kapatid, etc. Anyway, so let it be. Kasi nga po, nandidiyan na yan. Kasi po, dalawa lang yan ha. Kung talaga pong may sustansya, huwag nyo na hong patagalin nang magkaalaman na dahil after all, ang sabi ho naman ni Tito Sen, they will proceed forthwith kapag natanggap nila yan. Positive. Yes. Kung walang sustansya, sentensyahan nyo na nang matigil na po ito. Kasi nga, the more ito tatagal, hindi maganda po sa pangkalahatang imahe ng ating bansa. In all fairness po naman. Ano magagawa natin kung naghainga ng walang sustansya? Kung talagang walang sustansya, hindi ho natin alam kung ano pong ihahain na ebidensya nitong pangalawa at ito pong pangatlo. Kaya itong pangatlo, kausapin natin ang sinasabing isa sa mga complainants nito. Oo. Kasama nga po natin, former Anak Kalusugan Representative, Mike Defensor. Magandang umaga po, sir. Yes, DJ Chacha, magandang umaga sa iyo. And of course, kay Manong Ted Filon, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Kumusta ka na, Kongsek? Yes, Kong Ted, pinapakinggan kita. Sana bumalik ka na ng Kongreso. Kailangan itong mga bagong, kailangan itong mga bagong talagang reforma dito sa nangyayari sa atin. Tama yung mga binanggit mo lahat. Itong mga nangyayari sa proyekto. In fact, yung second complaint, yung Makabayan Block, yung parametric na sinasabi lang, ngayon lang ako nakita, no? On average, 2 bilyon. Bawat distrito, hindi nangyari ito ng mga panahon natin na yung National Infrastructure Program parang naisintampi na Kanya-kanya nang gawaan sa distrito. Kaya itong mga pangunahing proyekto katulad ng subway na hinihintay natin, yung Laguna Lake na connecting road, yung Panay Guimaras Road, lahat ito nasakripisyo dahil sa ginagawang panggugulo dito sa pondo natin. Sige, may unang tanong muna si Chacha, Kongsek. Yes po. Kongsek ang tawag sa inyo ni Kasi Manong Ted. Congressman at Secretary. Yun na nga. Sige, Kongsek na lang din po tawag ko sa inyo kahit di tayo masyadong close, ha, Kongsek? Yes, DJ Chacha, First time of ko course. makakausap si Kongsek Mike Defensor ngayon Kong, etong attorney Mike, hindi Hindi tinanggap. Attorney Mike. Ay, sorry po, Kongsek. Ibig mo pala yung attorney Mike. Sorry po, nalilito na ako. Kongsek, sir, meron po kayong i-file last week, kasama po yung ibang mga kasamahan ninyo na impeachment complaint for Pangulong Marcos Jr. Pero hindi po ito tinanggap ng Office of the Secretary General. Ngayong araw, ano pong plano ninyo? Kagaya po ba ng Makabayan Block? Kayo po ba ay maghahain ulit ngayong araw ng impeachment complaint? Actually, DJ Chacha, kapon pa nag-uusap kami ng mga kasama ko and in fact ngayon, mag-uusap kami, pupunta ako sa kanila ngayon. Dahil nga kailangan kami magkaroon ng desisyon kung anong gagawin. Ako personally kasi hindi ako inclined na bumalik pa sa Kongreso kasi napaliwanag ni Manong Ted Filon kanina yung proseso. Sinabi nga niya na itong first complaint na i-refer na sa Speaker's Office. So today, ang gagawin nila dyan, i-refer nila yan sa rules. Nabanggit na ni Kong Ted, Rules Committee, and then from the Rules Committee, babalik sa plenaryo to para i-refer na sa Justice Committee. Ito na yung tinatawag na initiation ng first complaint. So lahat ng mga sumunod na mga complaints, hindi na kasama. Wala nang bisa. So ito yung isang bagay na tinitingnan namin, ako personally, kasi parang ang pakiramdam ko, ayoko nang sumama sa moro-moro nila. Kasi the fact na hindi tinanggap para sa akin, at yung unang complaint lang ang pinayagan nila, at agad-agad ibinigay sa Speaker's Office, palagay ko talaga may moro-morong nagaganap na ang papalabasin nila, nahuli kami. Hindi naman po totoo yun. Sa saligang batas natin, malinaw yan, ministerial ang Secretary General's Office.
yung pong pag-receive lang, kinausap ko yung OIC noon, si Executive Director Salonga. Sabi ko, Attorney Salonga, baka pwede mo namang i-receive. Sabi niya, I'm not authorized. Sabi ko, o pwede bang dito sa receiving area ninyo, pa-receive ko lang doon sa tao. Sabi niya, wala pong authorized dito na tumanggap. Alam mo naman, DJ Chacha, na yung mga opisina ng gobyerno, kahit anong sulat, pag may reklamo ka o may nakikita kang mali o meron ka lang gustong isulat, ministerial yun na pag-receive, lalo pag ganitong kasensitibo na talagang impeachment at medyo parang hinaharangan mo, hindi pala medyo, talagang ni-reject mo, hindi mo tinanggap, masama para sa akin yun. So you're saying hindi na po kayo pupunta doon dahil obviously kahit pumunta kayo doon, parang wala na lang? Ano ito, arte-arte na lang? Kasi ang mangyari kasi diyan, pag pumunta kami doon, para kaming nakibahagi doon sa gusto nilang setup, no? Doon sa gusto nilang palabasin na may naunang impeachment. Kasi ang dapat first day ngayon So, yung ngayong araw, lahat ng mga nagpa-receive ay kasama doon sa mga unang file. Paano kung yung una nilang ni-receive, dadalhin lang plenaryo o sa rules muna, tapos plenaryo, pagkatapos ni-refer sa justice, parang wala na. Nauna talaga yun. Papalabasin lang nauna. Yun yung ayoko mangyari na parang nakisama pa ako doon sa kanilang script o doon sa kanilang ginagawa. So whatever is going to happen today for you, this is just purely scripted. Hindi na kayo magsasayang ng oras, hindi kayo magpapagod. Hindi po ba sayang naman yun kung sakali man napupunta kayo, what if tanggapin po, sir? Hindi po ba? Tatanggapin ngayong araw ang balita, papasok po ngayon si Secretary General Garafil. Ayaw niyo po bang tumulad dun sa isang grupo na susubok po ulit na maghain ngayong araw? Nung mag-usap kami ng Makabayan Black, kasi nung nauna sila may tumawag sa akin mga kaibigan natin, sabi nila, hindi tinanggap. Sabi ko talaga, so nag-usap kami nung kinatawan ng Makabayan Black. Sabi ko, anong nangyari sa inyo? So sabi ko, kung anong nangyari? Sabi nila, hindi kami tinanggap and nag-iwan kami sa loob. So nung malaman ko ito, sabi nila sa akin, magpa-file pa rin sila sa Monday. In fact, ang reaction ko pa kaagad, doon sa kinatawan, kongresista ng kausap ko, sabi ko parang ayoko na makisama dito sa ginagawa nila. And ngayon ko lang nakita tong ganitong pangyayari o yung ganitong pagkilos ng Secretary General's Office na sa kabuuang Kongreso. They cannot just be Secretary's Office. It is part of the House of Representatives. And for me, talagang liderato ang may gawa nito. Kung di man Malacanang mismo ang involved, yung liderato ng Kongreso ang talagang hindi pumayag sa nangyaring to. So kung gagawin ba namin yon, pag-uusapan namin ngayong umaga. Ayun, sige. So kumbaga wala pa pong penal dito na desisyon, pero kung kayong tatanungin, yung nga po ang gusto ho ninyong mangyari. Pero no bang Friday, as in wala po kayong copy na receive man lamang po nino man doon sa Secretary's Office? Wala, Ted kasi nung nangyari nung in fact may video kami nung kompleto. Sabi pa nga ng OIC, pwede ba wag tayo mag-video? Ayaw pumayok ng mga abogadong kasama namin. Kinausap ko siya Sabi ko, pwede bang pa-receive lang kahit sino dyan sa inyo? Ayaw nila at hindi daw pwede. So nung nangyari yon, sabi ko, kahit mag-iwan, wag tayong mag-iwan kasi babasura lang Walang visa yung walang visa yung gagawin namin na pag-iwan. So wala. Walang receive, walang iniwan, and walang reaksyon o pagtanggap ang ginawa ang Secretary General. Okay. Sige, doon po sa pahayag ng isang isang miyembro ng Kongreso na no endorser, no complaint. Kayo naman, meron kayo endorser, di ba? Sa inyong complaint? Meron, Kong Ted. In fact, ang nangyari pa nga noon, yes. In fact, Manong Ted, ang nangyari noon, nasa opisina nga kami nung isang kinatawan At nandun kami hinintay namin matapos ang Makabayan Black at bumaba kami. Meron pa kaming isang kasama. Ang nangyari kasi ngayon, tinatawagan nila ang bawat isa, pinipressure, kinakausap. So ang sabi ko doon sa isang kongresista pa, huwag ka munang bumaba dahil kung hindi naman tatanggapin, walang point na magkaroon ka ng pagpirma ng resolution of endorsement. So, nandun naman siya the whole time. Tapos, yun nga, nung hindi tinanggap, nakita lang kami after at nag-usap na lang na gano'n ang nangyari. Pinaliwanag ko yung naging proseso. Opo. Tama ho ba? Para nakita ko po doon sa visuals ninyo, kasama nyo si Congressman Marcoleta. Oo. Tama ho ba? Nakita ko siya Siya ho ba ang endorser nyo?
Katulad ng binanggit ko, Kung Ted, ayaw pa namin sana sabihin eh. Pero tama ka, hindi ko naman na i-deny na kasama namin siya the whole time. And in fact, maging sa pagbaba, sinamahan naman niya kami. Pero nung pumasok na kami sa Secretary General's office, kami-kami na lang yun ng mga complainants. Okay. Opo. Kasi nga, kumbaga, kung in case lang ho matuloy ang inyong grupo, kahit na hindi ka sumipot doon, Kong Mike, sigurado meron kayong endorser. Kasi nga, yun ang requirement po eh. Kapag ho mga pribadong mamamayan, dapat po duly endorsed by a member of Congress. Yes, in fact, Manong Ted, yung aming resolution of endorsement, nakaprepared din to dahil nga 'di ba meron tayong sinasabi, yung binanggit mo nga kanina, form and substance. So hindi lang basta-basta may mag-endorse, talagang dapat nasa tamang forma yung aming ipapasok na impeachment complaint sa Secretary General's office. Opo, sige. So, kasi po din, ang isa po sa mga interesting doon sa mga naging panayam sa inyo na binabalak nyo na maging testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong dyan sa paunang, kumbaga, preliminary investigation po ng Justice Committee, si dating Congressman Saldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka dahil parte ng aming ifinal na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos. Yung sinasabi niyang 2 billion, buwan-buwan na ni-require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind, na nag-deliver siya ng 1 billion, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Saldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, E.S. Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin na labas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pagdideliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi niyo ngayon, ang nakausap niyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-Congressman Saldico. Tama? Kung Ted, si Saldico mismo ang nakausap ko. Ha? Pero yung teleponong ginamit is through an intermediary. Pwede ba namin malaman ang kaunti lang ho para sa, kumbaga, testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Kung Ted, hindi ko alam. In fact, ayaw ko rin siya tanungin. Baka mamaya, kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun, and yun, nakapag-usap kami, and yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong Tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the Committee on Justice decide if they will allow you, kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba, dahil wala siya dito. So, yun naman. Tapos sinabi ko, wala naman kaming ibang hihingin sa iyo, kundi yung testimony rin nung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito nangyari na inyo pong pakikipag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito. 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap mo, mga anong oras yun? Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado. Kung Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform.
Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ano ingat na ingat sila at medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga platform ata silang ginagamit na bago kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa'yo o hindi po ito harapan yung intermediary po? Kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode dito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Well, yung nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So yun nga, umingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin. Yes, kasama ko siya, pero parang may ginagamit din silang ibang telepono doon sa kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito? Ted, ayoko lang banggitin. Baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin. Pero hindi ako worried kay Saldico I mean, siya naman nasa ibang bansa. Pero itong kausap niya hindi ko alam kung ano yung relasyon nila. Pero mukhang kilala mo na rin siguro kung sino itong mga malalapit sa kanya. Kay Saldico? Opo. Yes. Opo. Sir, ito hong, nung nakausap mo siya, nagtanong ka ba sa kanya na, hinahanap ka dito. Sabi mo, babalik ka daw, sabi ni Secretary Remulla. Meron ng mga pare na intermediaries din. Susuko ka daw o makikipag-dialogo ka daw. Makikipag-dialogo ka daw. Hindi ka ba sa kanya, nakipagbalitaan, Kong? Actually, Manong Ted, talagang gusto kong itanong sa kanya yan. Pero ang iniisip ko naman, parang baka, baka hindi naman siya umamin sa akin. Pangalawa, baka may ginagawa nga siyang paglinya. Nung matanong ko yung ilang malapit sa kanya, ang sinasabi, wala din silang confirmation. So hindi ko alam kung talagang ginawa niya yung sinasabi niya or meron talagang baka meron lang nagmamagaling o tumutulong sa kanya tungkol dito. Pero as to siya mismo, parang wala naman akong narinig Opo. Sabi pag-uusap. Okay, sige po. So ang mukha pong agad ng binaril yung sinasabing plano na yan na humarap yata sa isang forum ang chairman ng Committee on Justice at under the rules nga hindi pwede yung online na pagtestimonya, dapat harap-harapan under oath at may be subjected nga to cross-examination kung sakasakali. Ngayon pa lang po sinasabihan na hindi pwede yun. Ano yung masasabi doon, Congressman? Congsec? Una sa lahat, maraming precedent dyan sa rules natin sa Kongreso na pinapayagan yan. In fact, even nung panahon namin, I was chairman of the Public Accounts Committee, vice chairman ako ng Good Government Committee ng Kongreso, ginagawa naman yan. Kaya nga ang sinasabi, it should be under suspended rules na ialaw natin ang oath ng isang tao na maaaring walang aktual na presensya doon sa ating committee hearing. So kung papayagan nila, pwede. Ngayon, kung di nila papayagan, ayaw nila madinig ang totohanan, yan ang sasabihin nila. Kasi syempre yung House rules naman natin, very clear yan You have to take your oath, lalo na sa isang impeachment case, at ikaw ay magpe-present up. But you have to remember na hindi strictly legal ang isang proseso ng impeachment. It is both political and legal. At kung gusto nila malaman yung katotohanan, ano ba talaga yung mga sinabi ni Saldico? At syempre, kung gusto na talagang ibarilin yung mga sinasabi ni Saldico na kasinungalingan, ito rin yung pagkakataon na magamit nila yung House rules natin o yung rules ng gagabay dito sa impeachment proceeding na kung saan si Saldico ay pwede magsalita. Kasi alam mo, Manong Ted, ang nangyari dyan, nagsalita na yung tao kalat sa social media, alam ng bawat Pilipino. Kung ikaw ay naniniwala kay Presidente, di syempre gusto mo mapakinggan siya. Ano ba talaga itong nangyaring to? Pero kung ikaw naman din, may pagdududa at alam mong may katotohanan sinasabi ni Saldico, totoo din naman, bilyon-bilyong piso
Bawat taon sinasabi niya 25 billion. Itong isang taon na binanggit niya 25 billion. Pagkatapos sumagot si Bernardo, sabi niya hindi. Ako nag-deliver ng pera dyan. 8 billion initially. And ang total ata is about, 81 billion pesos. Bakit naman ganun? Bilyong-bilyong piso ang nawawala sa ating kabangbayan at nakukurakot lamang. Medyo unfair naman yan sa sambayan ng Pilipino at dapat nating i-correct tong nangyaring to. Sige po, may pahabol na pong tanong si Chacha tungkol po kay Orly Gutesa. Yes. Yes, DJ Chacha. Oo. Sir, meron po ba kayong ugnayan kay Orly Gutesa? Hanggang ngayon po hindi po ito nagpaparamdam sa Senado. Ang huling narinig ko, DJ Chacha, recently lang, about 2-3 days ago, mukhang maayos naman, wala naman problema sa ngayon. Ang katunayan, wala naman akong direkta sa kanyang kaugnayan. Ang nangyari, nire-relay lang sa akin. Kung hindi ko alam paano, may kasama rin siyang retired na nakakapag-relay. So as of now, okay naman daw. Wala namang problema. At yun naman din ang gusto lang naman natin Doon naman sa kanyang testimony, hindi ko alam kung anong gagamitin nila. Kasi may mga nagsasabi, gagamitin daw nila yon. Yung iba naman, sabi, hindi na daw nila gagamitin. So sa akin, again, alam mo, inuulit ko, ito lang naman yung taong hindi nakinabang sa lahat ng pinag-uusapan. May contractor, may congressman, may DPWH. Ito nag-deliver ng pera, bakit hindi nila gamitin yung testimonya at tanungin nila kung ano talaga yung nangyari at anong ginawa. Oo. So right now, safe po itong si Orly Gutesa. At doon po sa kung sino man na nakakausap ninyo, kung may intermediary din kayo dito kay Gutesa, may plano pa po ba siya na umattend sa mga susunod na Blue Ribbon Committee hearing? Kasi kung daw sakali siya, man po. meron man po show cause order na. Yes po sir. Yes, napakaganda ng show cause order At least yung Sergeant at Arms makakagalaw tungkol dito. Sa nahuling pagkakalam ko kasi, so supposedly daw, di ba, nabanggit ko na to, nasa Philippine Marine, sabi nila wala daw doon. Sabi ko nasa MC2, yung kalang intelligence group, sabi wala na rin daw doon. So tingnan natin. Ang importante kasi, alam naman ng tao, kung gugustuhin, madaling makita ng gobyerno, and of course, yung Sergeant at Arms, may kakayahan naman niya makuha si Sergeant Gutesa. Okay, sige po. So antabayan na natin yan. Sa pahabol na lang pong katanungan, Kong-Sec Mike, meron kayong event sa Sabado? Anong event ito? At inyo bang sasarahan ng EDSA? Baka may mga tao na maistorbo, ika nga po. Ano itong event on Saturday? Yes, Manong Ted. Una sa lahat, a-attend ako sa Cebu. Sa Cebu, magkakaroon ng rally yung mga tao doon. And sa aking pagkakalam, nakataon nandun din yung ASEAN Ministers Meeting. So sasamahan ko sila. Babalik ako dito at sasama ako sa motorcade caravan dito sa EDSA. Ginawa naman tong Sabado para nga hindi makaapekto sa traffic. Pero hindi na to BBM resign. Impeach BBM na ang panawagan natin. Nanawagan kami na kailangan tanggalin ng Pangulo. Hindi niya na kayang manguna sa ating bansa. Grabe ang korupsyon. Tuloy-tuloy pa rin ang korupsyon. Yung nakita nating nakawan, kailangan imbestigahan ito. Yung paggamit ng droga, kailangan itong tingnan. Yung pagkakadakip kay Pangulong Duterte, yung state kidnapping na sinasabi, delivery ng pera, bilyon-bilyon ang nawawala sa ating pondo. Hindi na ako naniniwala na merong pagkakayahan ng Pangulo na pangunahan pa ang ating bansa at talagang magiging malaki ang epekto nito sa ating ekonomiya at kinabukasan ng ating mga kabataan. Ako naniniwala na, Manong Ted, na impeach na talaga ang ating presidente dapat. Opo. Wala kayong pangamba dito na kayo po'y masama sa kakasuhan ng sedition o inciting to sedition, Kong-Sec? Alam mo, Manong Ted, ang sabi ko nga parati, ito na lang ang impeachment ng paraan namin na para kumilos ang bayan. Wala na, di ba? Hindi natin siya pwedeng filean sa ombudsman. Hindi mo naman siya pwedeng filean sa korte. Ang tanging proseso mo lamang ay ang impeachment process, hinaharangan pa nila. Kaya kung may takot, hindi. Dahil katulad mo, narinig ko kayo ni DJ Chacha, totoo naman lahat ng sinasabi ninyo Bakit tayo matatakot kung katotohanan ang sinasabi natin at yung kung ano lang dapat ang para sa ating bansa. Palala ang korupsyon. Dapat nating ihinto ito at yung puno o yung ulo ng korupsyon ay dapat tanggalin. Salamat po na marami sa inyo, Kong-Sec, at kami po'y aantabay sa development today at sa inyo pong binabanggit nga na malawakang protesta kung sakasakali man. Salamat po, Kong Mike. Salamat po. Good to see you again. Thank you so much, Kong Ted Filon. Muli, sana makabalik ka para mabago at ma-reform natin ang ating Kongreso. DJ Chacha, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you. FM. Leo.
parang Ikaw naman, pinababalik ka lang. Iw naman ang reply hindi mo. po, nag-iw lang ako kasi... Huwag niyo naman pabalikin. Hindi, kasi may mga kasabihan, di ba, kung galit ka sa tao, isabak mo sa politika. Huwag niyo pabalikin. Paano na kami? Mawawalan kaming trabaho dito. Madami Joke lang kami. po. Oo. Yan po ang dating Hindi mo dati naman siyang... napigilan yung sarili mo. Bakit? Ew. Bumano na talaga siya. Ayaw na bumalik. Ayaw mo na. Dati ho kasing secretary po yan ng housing at DENR, si Ayun. Mike Defensor. At Oo. naging, ano din po yan, congressman, sa pagkakaalam ko, ng regular district dyan sa Quezon City bago po siya mag-party list. Oo. Itong Anak si... kalusugan yung kanya. Hindi, before siya pa, mag-party list. nag-ano muna? Regular QC. district. Oo, district I think representative third ng district QC. ng Quezon City po. Kasi father niya yung dating kongresista dyan si Defensor, si Kong Defensor din. Father niya yung dating congressman sa Quezon City. Anyway, yan po ang ating mahaba-habang talakayan para po naman sa panig nito pong ikatlong impeachment complaint. Alright, ngayon na alas 9:34, meron na po tayong importanteng panayam. Ito ho, breaking news dyan po naman sa Southern Philippines at ang ating pong inaabangan